Isang dalaga ang pumayag mag-undercover work para madakip ang gustong manakit sa kanyang ama. At isang binata naman ang pumasok sa eksena at gusto namang alamin ang misteryosong pagkatao niya. Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang storya ng Mysterious Girl. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. 4 na baitang lamang mayroon ng hagdanan para makababa sa dalampasigan mula sa patio ng kanilang beach house. Ngunit sa tingin ni Alison de Jesus, tila 100 baitang ang naroon. Nakikita kasi niya ang hirap na pagbaba ng kanyang ama sa mga ito. Ayong na matanda na tulungan niya ito, kaya nanatiling nakatayo lamang sa malapit ang dalaga. Kuyom ang mga kamay at pigil ang paghinga habang binabalanse ng papa niya sa hawak nitong tigisang baston sa magkabilang kamay ang pagbaba mula sa huling baitang. Tensyonado ang balingkinitang katawan ni Ali habang nilalaro ng hanging dagat ang hanggang batok niyang buhok. Sinikap niyang huwag maalala nang huling narito silang mag-ama. Nang magkarera sila hanggang sa tabing dagat at nanalo ang papa niya. Ngunit hindi siya dapat malungkot. Buhay ang matanda at unti-unti nang nakakalakad ito. Hindi isang himala ito, kundi 2. Nang sumayad na sa buhanginan ang paa ng matanda ay nagtanong si Ali. Hanggang saan po kayo pupunta? Tulad ng dati iha, hanggang sa tabing dagat. Bala ko maupo sa gilid ng dalampasigan. Tanggalin ang aking sapatos at medyas at hayaang basain ng mga alon ng aking mga paa. Tulad ng ginagawa ko nung ako'y bata pa. Madaling bumalong ang luha sa mga mata ni Ali. Kasing bilis ng ginawang pag-iling ng ama. Huwag iha. Hindi na tayo dapat lumingon sa nakaraan. Kailangang tanawin natin ang hinaharap at sumulong sa buhay. Dahan-dahan humakbang ang matanda patungong tabing dagat na taglay ang dating tatag ng loob at determinasyon na ipinamalas nito sa loob ng nakaraang 3 taon. Sumabay ditong maglakad si Ali na pilit pinipigil ang pagluha. Sa tabing dagat, tumigil ang matanda at tumanaw sa kalawakan ng dagat. Isinatinig ni Ali ang mga katagang hindi nito kayang bigkasin mula nang mangyari ang crash. Kung hindi ko lamang sana ito inuwi at ipinakilala sa akin, bulong ng kanyang ama. Wala kang kasalanan, iha. Ako ang bumili ng peking mga spare parts dito na naging dahilan ng pag-crash ng aking Piper plane sa dagat. Kaya ako nagbayad ng mahal. Hinawakan ng isang kamay ng papa niya ang 2 baston nito at humawak naman sa kanyang isa. Nakita nito tayo for what we were. 2 sitting ducks na napakadaling tirahin. Ikaw at least may dahilan ka dahil umiibig ka dito. Ngunit ako, talagang naging hangal. Napailing ang matanda. May nararamdaman po ba kayo masakit? Nag-aalala ang tinig ni Ali. Oo, nasasaktan ako. Higit na masakit sa pride ko ang nangyari kaysa sa katawan ko. Kung hindi lamang sana ako naging hangal. Pareho lang tayo, Papa. Mapait ang tono ni Ali, kaya napahigpit ang hawak ng matanda sa kamay niya. Napakabata mo pa, Ali. Maganda ang iyong hinaharap. Huwag mong sirain to sa paninisi sa iyong sarili. Hindi kumibo si Ali. Napakaraming mga gabing hindi siya nakatulog sa loob ng nakaraang 3 taon. Thinking bitter thoughts at ngayon nakatawid na sa panganib ang papa niya. Panahon na para kumilos. Nagsalita ang papa niya. Gusto kong lumayo ka muna sa akin at harapin mo ang iyong career, kahit na sandaling panahon lamang. Nakatanaw pa rin sa karagatan ang matanda pero nakangiti ito. Wala kang ginawa kundi dumikit sa akin. Mula pa nang mangyari ang aksidente. Hinarap siya ng matanda. Hindi pa ba sapat to para maalis ang guilt sa iyong budhi? Maang na napatitig sa papa niya ang dalaga. Ipinagtatabuyan mo na ba ako, Papa? Muling tumanaw sa dagat ang matanda. Oo, gusto kong umalis ka muna dito, Ali. Go and live your own life. Mag-aral kang muli tulad ng binalak mo bago mo nakilala ang lokong yun. Sagot ko ang lahat ng gastos. Salamat sa Diyos at kaya ko pang gawin to. Pag-iisipan ko to pa. Umiling ang matanda. Hindi. Hindi mo na dapat pag-isipan pa to. Aalis ka ngayon na. Bumilis ang pintig ng puso ni Ali. Nasermonan na siya ng tita niya.
Ilang buwan na ang nakakaraan tungkol sa bagay na to. Ngunit may isinamang suggestion ang tiya niya na higit niyang nagustuhan. Itinuro nito sa kanya ang pagsasakatuparan ng isang bagay na pinakamimithi niyang gawin. Ang makapaghiganti. Bumaba sa airport ng Puerto Princesa si Christoph Aguinaldo at naglakad sa ilalim ng init ng araw. Salubong ang mga kilay nito sa pagkakakunot ng noo at madilim ang mukha nito. Konti lamang ang nalalaman nito tungkol sa mga eroplano at sa maintenance ng mga ito, ngunit gumaan ang pakiramdam nito nang makababa ito sa eroplanong sinakyan. Ang tanging transportasyon na pwedeng pagkatiwala ng tao ay yung may 4 na paa. Kinalimutan nito ang eroplano at tumingin sa kapaligiran nang maalala ang dahilan kung bakit narito ito. Agad niyang itinanong kung saan makakasakay ng lansya patungong Bay sa isang pribadong beach resort na malapit sa El Nido. Kailangan makaisip ito ng paraan para makausap ng matino ang lagalag nitong kapatid. Nang makarating ito sa Isla del Mar, hindi na nito binalak na umupa ng rental car. Napakaliit ng isla at kailangan nito ng exercise. Kailangan din itong sorpresahin ng kapatid. Naglakad ito patungong marina kung saan nakadaong ang mga pribadong mga lansya at pump boats. Nag-init ang anit nito sa init ng summer sun. Naririnig nito ang hampas ng mga alon na dapat sana ay nakapagdulot ng lamig, ngunit hindi. Napakainit ng panahon na parang impyerno. Christoph wish na nasa ibang lugar ito at nagbabakasyon. Ipinagtanong nito sa mga naroroon kung kilala ng mga ito si Charles Aguinaldo. Narin yan sa 3 yate sa hani na yun, sabi ng isang napagtanungan. Yung kasalukuyang pinupinturahan, yun. Tama ang lalaki. Tumingin sa direksyong yun, si Christoph, at nakita nito ang makapal na alon-along buhok sa isang ulo ng matipunong katawan ng kapatid nito. Nakayuko si Charles sa tapat ng auxiliary motor na nakakabit sa likod ng yate. Isang lumang motor na yate ito na may kahoy sa cabin at deck. Gasgas na ang varnish nito at namuti na sa wear and tear. Sa tabi ni Charles, nakita ni Christoph ang puwitan ng isang babae na nakasuot ng shorts. Maaaring pambabae o panlalaki ang shorts pero hindi maaaring may pagkamali ang mahubog na mga hitang yun. Oo, ang mapuputing mga hitang yun ay maaari lamang na pag-aari ng isang babae. Naalalang bigla ni Christoph si Cassie, ang nobya ni Charles, ang babaeng nagmahal sa kapatid nito sa buong buhay ng babae. Ang matatag na pagkakatayo nito, strong and proud, habang ikinukubli ang mga luha nang sabihin nito kay Christoph ang tungkol sa pagkawala ni Charles. Kinuyom ni Christoph ang mga kamay. Ngunit alam nitong hindi yun dapat. Kailangan nitong kontrolin ng sarili. Hindi nito maaaring damputin si Charles at ilagay sa eroplano para maibalik to sa Maynila. Hindi na 18 ang kapatid nito. Isa na itong 22 years old na lalaki. Isang ganap na legal adult. Ngunit sino bang responsableng tao ang basta na lamang aalis 5 buwan bago ito ikasal na hindi man lamang nagpapaalam sa nobya nito? 1 linggo ang kinakailangan ni Christoph para matuntun nito ang kapatid na nasa isang isla sa bay. At ngayong natagpuan na niya ito nang gigigil itong sapakin ng kapatid. Nakarinig si Christoph ng isang daing ng babae at nakita nitong dumiretso ang katawan ng may-ari. Nang nakita nito, inilabas ng babae ang 2 kamay nitong marumi sa likod ng shirts nito. Hindi nakita ni Charles o ng babae, si Christoph. Ipinatong ng lalaki ang isang paa nito sa gunwale at umuga ang yate sa bigat nito. Tumayo si Charles at ipinunas din nito ang mga kamay sa shirts nito. Nanatili namang nakatayo doon si Christoph. Ang isang paa nito ay nasa dock at ang isa ay nasa motorboat. Pwede bang umakyat dyan? Sabi nito at umakyat na kahit na hindi pa natatanggap ng kasagutan. Ang pamilyar na tinig ay nakapagpalingon kay Charles. Nangitim ang binata sa kabibilad sa init ng araw. Matiim na tinitigan ni Christoph ang kapatid. Charles stared back defiantly. Ipinapahiwatig nitong hindi welcome doon ang nakakatandang kapatid. At alam ni Christoph kung bakit hindi ito welcome. Itinuon nito ang mga paningin sa babaeng noon ay nakayuko na naman sa motor. At hindi niya alam na may panauhin sila. Nagkaroon ng hangarin si Christoph na magparamdam sa babae. May urge itong sipain ng isang paa sa may bandang likod na yon.
para tumilapo ng babae sa dagat. Aha, at ang genius writer pala. Sarkastikong bati ni Charles. Ngunit bakas ni Christoph ang medyo paggatol ng tinig nito. Ang sinabi ni Charles ay nakapagpatayo sa babaeng nasa tabi nito. Lumingon siya at napatingin sa mukha ni Christoph. Aware na siya ngayon sa presensya ni Christoph. Hindi ba siya ang magdadala ng mga supply? Tanong ng babae. Masarap pakinggan ang tinig niya sa loob-loob ni Christoph. Nice, husky voice. Pero may bakas ang diksyon niya na nagpapahiwatig ng pagka-aristokrata ng class. Nagkakamali marahil ako, naisip ng lalaki. Pinasadahan ng tingin ng babae ni Christoph ang slender feminine neck niya as she is trained to see him. Ay nakapagpaunawa sa lalaki kung bakit inignora ni Charles ang paulit-ulit na utos nitong umuwi na ang kapatid sa mga sulat na ipinadala nito. Hindi gaanong mahusay manghula ng edad ng babae si Christoph pero alam nitong bata pa ang kaharap. Likas ang glow ng kutis nito na walang bahid na make-up. Kapansin-pansin ang freshness niya at halatang kalalampas pa lamang niya sa kanyang teens. Pero may isang katangian ng babae na naging misteryo para kay Christoph. Hindi nito masabi kung ano ito. Ang eleganteng kilos kaya ng babae o ang kabuuan ng personalidad nito. Hindi nakakapagtakang ayaw ng umuwi ni Charles. Napakagandang female nito. May kislap ng pagkairita sa maitim na mga mata ng babae nang maramdaman niya ang hostility ni Christoph. Tulad ng isang hype na nakakaamoy ng trouble sa simoy ng hangin. Muling ibinaling ang atensyon sa motor at may binulong kay Charles na hindi maintindihan ni Christoph. Pagkatapos, binitawan niya ang motor at dumiretso ng tayo. Nakiramdam si Christoph wondering if she would recognize him. May duda itong hindi ito makikilala ng babae. Hindi kasi siya ang tipong mahilig magbasa ng mga libro. Writer ka pala? Sabi ng babae at bahagyang ngumiti. Journalism or mass comm? I'm a journalist, a freelance writer. Oh, I see. Nagkamali ako. Sa loob-loob ni Christoph. Mukhang matalino ang kausap ko. Ikinagagalak ko kayo makilala, miss. DJ Ali. DJ Ali ang pangalan niya. Maagap na singit ni Charles. Ali, itong brother ko. Si Christoph Aguinaldo. Cool black eyes traveled over him again, making him feel that he was not important. Walang karapatan ng babaeng to na husgahan ako. Sa loob-loob ni Christoph. Wala naman siyang sinabi. Isa lamang siyang oportunista. Dama ni Christoph na gusto na itong paalisin ni Ali. She wanted him off the boat. Alam ng babae kung bakit ito naroroon at hindi niya gusto ito. Christoph wondered kung umiibig na ang babae kay Charles. Pinilit naman itong ignorahin ang hinala. Alam ni Christoph na ang pinakamabisang panlaban sa kalaban ay ang pagiging diplomatic. Tinanggal nito ang jacket at inihagis sa deck. Napakainit para sa leather anyway. Ano bang nangyari at pumunta ito sa isang summer resort na walang dalang summer clothes? Ano ba ang problema dyan? Tanong ni Christoph kay Ali. Sa palagay ko, hindi mo problema to. Malamig at kalmante ang tinig. Ngayon lamang naranasan ni Christoph ang pagsabihang wala itong pakialam or mind your own business sa isang napaka-cool na paraan. May nalalaman ako sa mga motor dahil marami na ako nabutingting sa mga to. Giit ni Christoph. Lumapit to sa motor. Yumuko para tingnan ito. Inignora nito ang hindi magandang tingin ni Charles. Nanghihimasok ito sa teritoryo ng kapatid. Well, makabubuti sigurong uminit ng konti ang ulo ni Charles. Ang problema, clog fuel line at clamp na napakaluma na para ilagay sa lugar ng maayos ang linya. Sinabi ni Christoph ang diagnosis nito. Sinasabi ng mga mata ni Ali na alam na ni Charles ang depekto ng motor noon pa man. Magaling. Marahang wika ni Ali sa culture diction niya na dumisimula sa sarcasm ng kataga. Alis na dyan, Otol. Malalagyan ng grasa ang suot mo at ang mga daliri mo, sabi ni Charles. Hindi pinansin ni Christoph ang kapatid. Kailangan mo ng bagong clamp, sabi nito kay Ali. Napapikit ang babae. Kaya nga umaasa ako kanina na ikaw na magde-deliver ng kailangan naming supplies. May remedyo dyan. Tinanggal ni Christoph ang sinturon nito mula sa bewang. Namilog ang mga mata ni Ali in shock and surprise. Nakaramdam ng satisfaction
Si Christoph, nang ma-realize nitong nabuwag nito ang cold poise ng babae. Tinanggal nito ang bakal mula sa sinturon at lumapit kay Ali. Kiming ngumiti ang babae nang abutin ni Christoph ang martilyo na nakapatong sa deck. Ang toolkit ni Charles. Sino nga ba si Ali de Jesus? Ano kaya ang magiging kaugnayan dito ni Christoph?